Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang regalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Diyos sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ingat po tayo, medyo maulan. At may bagyo yata na sa ating bansa. Kaya malugod ko kayong binabati sa ating muling pagtitipon para sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang pagpapala ang panibagong umaga na pinakaloob sa atin ng Panginoon. Isang panibagong pagkakataon upang siya ay sambahin, pasalamatan at nakinig sa kanyang banal na salita. Sa gitna ng mga hamon, responsibilidad at iba't ibang pagsubok na ating kinahaharap, naway magsilbing matibay na pundasyon ang ating pagninilay sa salita ng Diyos. Tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay magiging matatag kapag ang Panginoon ang ating sandigan at ang kanyang mga salita ang ating sinusunod. Kaya pinahanda natin ang ating mga puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo na buksan niya ang ating isip upang maunawaan ang kanyang mensahe at palakasin ang ating pananampalataya upang maisabuhay natin ang kanyang kalooban sa buong maghapon. Maligayang pagdalo sa The Solid Rock Morning Devotion at naway pagpalain tayong lahat sa ating Panginoon habang tayo ay nakikinig at nagbubulay sa kanyang mga salita. Ang ating pong pangninilayan ay magkatagpuan sa Hebreo, Kabanata 4, talatang 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa makabila may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa isang magandang umaga o maulang umaga na ibinigay niyo sa aming Panginoon. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoon Hesus, aming tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na muli ay magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po ay ingatan, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Madulas ang kalsada dahil basa. Ingatan mo sila. May mga baha na madaanan nila, O Diyos. Ingatan mo po sila. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kababayan na naroon sa mga lugar kung saan ay bahain. Malapit sila sa ilog, malapit sa mga bundok na magkakaroon ng landslide. Lord, ingatan mo po ang mga anak mong ito. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na, Panginoon, na sa mga karagatan. Malakas ang hangin, ang bagyo. Panginoon, proteksyonan mo po ang iyong mga anak upang hindi po masira ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga pananim. Ikaw, Diyos, ang siyang sandigan, matibay na bato
sa kanilang sa panahon ngayon na kanilang mararanasan o sa aming mararanasan, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming bansa, naway patuloy mo itong ingatan sa bagyong ito, Panginoon. Proteksyonan mo po ang bansang Pilipinas. Naway hindi po malubog ang aming bansa sa mga baha, sa mga landslide, Panginoon. Lord, ingatan mo. Proteksyonan mo din, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Naway magkaroon na ng magandang economic, Panginoon, ang aming bansa. Matataas na mga bilihin. Panginoon, maghimala po kayo para sa bansang Pilipinas. Para sa iyong mga anak na patuloy na umaasa, nanampalataya na ikaw, Diyos, ang siyang makapagbigay sa kanila ng maayos at karapat-dapat, Panginoon, para sa kanilang pamumuhay. Maraming salamat po at purihin ka. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pagbabago ng buhay. Yan ang ating pamagat ng ating pagninilayan. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pagbabago ng buhay. Sa mundong itong ating ginagalawan, mga kasulidra, mga kapatid, napakarami nating narinig na tinig. May mga tinig na humihikayat sa atin na sundin ang uso, ang sariling kagustuhan, at ang pamantayan ng lipunan. May mga salita ring nagdudulot ng takot, pagdududa, at panghihina ng loob. Ngunit sa gitna ng napakaraming boses na nakapaligid sa atin, nanatiling malinaw at makapangyarihan ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ayon sa Hebreo, Kabanata 4, talatang 12, ay nagpapaalala na ang Biblia ay hindi isang karaniwang aklat ng kasaysayan, filosofiya o moralidad. Ito ay buhay. Ang bawat talata nito ay patuloy na kumikilos sa puso ng tao. Bagamat isinulat ito libu-libong taon na ang nakalipas, nanatili itong napapanahon dahil ang Diyos ang may akda nito ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay may kakayahang magsalita sa ating kasalukuyang kalagayan. Anuman ang ating edad, katayuan sa buhay o pinagdaraanan. Kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, mga kasulidra, ng may pananampalataya, napapansin natin tila tayo mismo, no? Tayo mismo ang kinakausap ng Panginoon, di ba? Pag binabasa natin ang Biblia, may mga pagkakataong ang isang talata ay nagbibigay ng pag-asa kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob. May mga pagkakataon ding ito ay nagtutuwid sa ating kapag tayo ay nalilihis ng landas. Ito ang patunay na ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi ito nanatiling tinta lamang sa papel, kundi nagiging kapangyarihang kumikilos sa ating puso. Sinasabi rin ng talata na ang salita ng Diyos ay mabisa o makapangyarihan. Hindi lamang ito nagbibigay ng impormasyon, nagdudulot ito ng pagbabago. Maraming tao ang nakaranas ng panibagong buhay dahil sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang ating alipin
ng bisyo ay naging malaya. Di ba? Malaya na tayo sa mga bisyo. Ang dating puno ng galit ay natututong magpatawad. Ang dating walang pag-asa ay nakatagpo ng bagong lakas kay Kristo. Hindi dahil sa kakayahan ng tao, mga kasolidad, kundi dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na kumikilos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang paglalarawan sa salita ng Diyos bilang tabak na may dalawang talim, no? Tabak na may dalawang talim, ay nagpapakita ng kakayahan nitong tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso o ng ating pagkatao. Ang tabak ay ginagamit upang maghiwalay at magbigay linaw. Gayon din ang salita ng Diyos, mga kasolidad, ay naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan, sa tama at mali, at sa banal na makasalanan. Hindi ito nanatili na panlabas na anyo ng ating buhay. Sinusuri nito ang ating puso, ang ating mga motibo, at ang tunay na dahilan ng ating mga ginagawa. Madalas ay nagagawa nating itago ang ating tunay na nararamdaman sa ibang tao. Maaari tayong gumiti kahit may dinaramdam, magmukhang matatag kahit puno ng pag-aalala, o magpakitang banal habang may mga lihim na kasalanan. Ngunit mga kasolidad, mga kapatid, sa harap ng Diyos, walang anumang nalilihim. Walang nalilihim. Nakikita niya ang ating mga iniisip, mga hangarin, at maging ang mga bagay na hindi natin kayang aminin sa ating sarili. Hindi niya ito ginagawa upang tayo ay hatulan agad, mga kapatid, mga kasolidad. Hindi niya ito ginagawa upang hatulan tayo agad, kundi upang akayin tayo sa pagsisisi, paggaling, at panunumbalik. Isa sa pinakamahalagang paalala ng Hebreo, Kabanata 4, talatang 12, ay ang pangangailangang maging bukas ang ating puso sa salita ng Diyos. Hindi sapat na mayroon tayong Biblia, mga kasolidad. Hindi sapat sa ating tahanan, no? Kundi hindi naman natin ito binabasa. Di ba? Hindi sapat. May Biblia ka nga, napakaganda. Malinis, hindi nasisira. Kasi naka-istante lang siya. Inilagay lang siya sa isang istante, sa isang lugar kung saan hindi na alikubukan. Hindi mo naman binabasa. Di ba? Hindi sapat na makikinig tayo sa pangangaral kung hindi natin ito isinasabuhay ang ating natutunan. So, ang tunay na layunin ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay baguhin ang ating pagkatao upang tayo ay maging higit na katulad ni Kristo Jesus. Sa ating pang-araw-araw na buhay, marami tayong desisyong kailangan gawin, di ba? May mga pagkakataong nalilito tayo kung alin ang tama. Sa ganitong mga sandali, ang salita ng Diyos ang ating ilaw at gabay. Ito ang nagbibigay ng karunungan sa ating mga pasya at nagpapaalala ng mga prinsipyong dapat nating panghawakan. Kapag ang ating buhay ay nakaugat sa salita ng Diyos, nagiging matatag tayo kahit dumaan
sa mga pagsubok. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi dapat maging isang tungkulin lamang. No? Hindi maging isang tungkulin lamang o isang nakasayanan. Ito ay dapat maging panahon ng pakikipagtagpo sa Diyos. Sa bawat pahina ng kasulatan, inanyayahan niya tayong makilala siya ng higit. Maranasan ang kanyang pag-ibig at tanggapin ang kanyang paghubog sa ating buhay. Habang mas lalo nating binabasa ang kanyang salita, mas lalo nating nauunawaan ang kanyang puso at mas nagiging malinaw ang kanyang layunin para sa atin. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, mga kasolidad, mga kapatid ko kay Kristo, hinahamon tayo ng talatang ito na gawing sentro ng ating buhay ang salita ng Diyos. Sa isang mundong puno ng kalituhan at iba't ibang pananaw, ang katotohanan ng Diyos ang dapat maging ating pamantayan. Huwag natin hayaan ang ating mga desisyon ay maimpluwensyahan lamang ng opinyon ng karamihan. Sa halip, itanong natin sa ating sarili, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kapag ito ang ating naging gabay, nakatitiyak tayo ay lumalakad sa landas na nakalugod-lugod sa Kanya. Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, mga kasolidra, mga kapatid, naway maging paalala sa atin ang Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos ay hindi lamang para basahin, kundi para isabuhay. Hayaan natin siya sa atin nito ang ating puso. Ituwid ang ating mga landas at palakasin ang ating pananampalataya. Kapag binigyan natin ng lugar ang salita ng Diyos sa ating buhay, mararanasan natin ang tunay na pagbabago na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Naway araw-araw tayong maging masigasig sa pagbabasa, pagninilay, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, sapagkat ang kanyang salita ay buhay, makapangyarihan, at kailanman ay hindi mabibigo sa pagtupad ng kanyang layunin. Sa pagsunod nito, magiging matatag ang ating pananampalataya. Magiging makabuluhan ang ating pamumuhay at ang ating buhay ay magiging patutuo ng biyaya at katapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa banal na oras ng pagsamba at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sapagkat muli mong kaming pinaalalahanan sa pamagitan ng mga Hebreo 4:12 na ang iyong salita ay buhay, makapangyarihan, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ang siyang nagbibigay liwanag sa aming landas, nagtutuwid sa aming mga pagkakamali, nagpapalakas sa aming pananampalataya, at umaakay sa amin tungo sa isang buhay na kalugod-lugod sa iyo. Panginoong Hesus, habang kami ay nagtatapos sa aming pagninilay, morning devotion, dalangin namin huwag mong hayaang manatili lamang sa aming isipan ang aming napakinggan. Naway ito ay bumaba sa aming mga puso at makita sa aming pangaraw-araw na pamumuhay. Tulungan mo kaming maging mga tagatupad ng iyong salita at hindi lamang mga tagapakinig. Bigyan mo kami ng lakas na mamuhay ng may kabanalan, ng may katapatan,
at pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Panginoong Hesus, gabayan mo kami sa aming pag-uwi at sa aming pagbabalik sa aming mga tahanan, sa trabaho, sa paaralan, at sa iba't ibang gawain. Sa bawat desisyong aming haharapin, naway ang iyong salita ang maging aming gabay. Sa bawat pagsubok na aming mararanasan, naway ang iyong mga pangako ang maging aming lakas. Sa bawat pagkakataong kami ay matutukso, tulungan mo kaming manatiling tapat at matatag sa aming pananampalataya. Dalangin namin ang bawat pamilya na naririto. Pagpalain mo ang aming mga tahanan ng pag-ibig, ng pagkakaisa, ng kapayapaan at paggalang sa iyo. Ingatan mo ang aming mga anak, gabayan mo ang aming mga magulang, at pagkalooban mo ng karunungan ang bawat miyembro ng aming pamilya upang ang aming mga tahanan ay maging tahanan ng pananampalataya at pagsunod sa iyong salita. Panginoong Hesus, inialay din namin sa iyo ang mga may karamdaman. Iunat mo ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanila at bigyan mo sila ng kagalingan ayon sa iyong banal na kalooban. Palakasin mo ang mga nanghihina, aliwin mo ang mga nalulungkot, at bigyan mo ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. Samahan mo ang mga naghahanap buhay, ang mga nag-aaral, ang mga naglilingkod sa simbahan, at ang lahat ng naghahangad na mamuhay ng tapat sa iyo. Pagpalain mo ang aming simbahan, patuloy mong gabayan ang aming mga pastor, mga opisyal, mga guro, at lahat ng mga manggagawa sa iyong ubasan. Pagkaisahin mo kami sa aming misyon na ipahayag ang Ibanghilyo at maging ilaw at asin sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Diyos, habang kami ay humaharap sa panibagong araw, tulungan mo kaming maging buhay na patutuo ng iyong pag-ibig, naway makita ng mga tao sa aming mga salita, sa aming mga desisyon at sa aming gawa ang kapangyarihan ng iyong salita na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Gawin mo kaming mga instrumento ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal saan man mo kami dalhin. At ngayon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, at ikaw ang aming pag-asa. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, sa ang buhay na salita ng Diyos, kami po ay nanalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Amen at amen.